for watching. Okay, so pag-usapan natin mga kababayan, nung nakaraang araw ay nagkaroon ng medyo kaguluhan, confusion, 'di ba? Dito sa mga pahayag ni Panfilo Lacson, mga ka-GP Natics, na itong si General Torre daw ay alok mga kababayan ng kustodiya nitong si dating Yusek Bernardo, mga ka-GP Natics, na ngayon ay masama ang impression o pangit ang interpretasyon ng taong bayan, mga ka-GP Natics, na ito daw gumagawa daw ng hakbang, gumagawa daw ng paraan, gusto daw magkapera nitong si General Torre, mga ka-GP Natics, matapos po siyang matanggal sa kanyang pwesto bilang PNP chief. Ngayon ay nagsalita at pumalag ngayon si General Torre sa mga pahayag na ito, mga kababayan, na akusasyon laban sa kanya. Ito po ang tingnan natin, mga ka-GP. Oy. Okay, eto mga ka-GP Natics. Ayon po dito sa balita ng Global Daily Mirror's post. Okay, sabi rito, Boeing to validate Torres allegedly custody bid of ex-DPWH official. Torre denies claim by Ronald Sionco. Or tama mga kababayan. Sabi dito, Ombudsman Jesus Boying Rimulya said he will validate the alleged failed attempt of former Philippine National Police Chief and now Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III to allegedly take former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo under his custody. Sabi pa dito mga kababayan, we will validate that. We will validate that. But I heard about that also. Nabalitaan ko rin yan. Hindi naman mahirap i-validate yan, Rimulya said on those reporters, mga kababayan. He added, syempre suspicious yun. Oo, suspicious yun. It ties up many things, sabi ni Rimulya, mga kababayan. Parang itong mga to, no? Parang hindi kilala si Torre. Oh, sabi pa rito, tingnan muna natin yung mangyayari sa Senate hearing kasi nga by January 19, that should be on Monday, mga kababayan, ay magkakaroon, magre-resume na po ang Senate Blue Ribbon hearing sa pangunguna po ni Pro Tempore Panfilo Lacson. Ngayon, Rimulya's remarks come a day after Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson revealed the suspended custody, custody of Bernardo. Nako, ito na naman yung camera ko. He said he intends to clarify the circumstances behind the matter and find out for what purpose once the panel resume its legislative probe into the flood control corruption scandal. Sabi dito, hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa eksena si General Torre? Pero may sagot mga kababayan si General Torre. Ito, meanwhile, Torre denied the allegation, mga ka-GP Natics. Ano yung pinag-usapan natin nung nakaraan? Sabi natin ay maaring pinoprotektahan or gustong protektahan lang ni General Torre itong si Yusek Bernardo dahil alam naman natin ito ay isang mahalagang piyesa para sa flood control scandal probe, mga kababayan. Pero meron pang isinagot maliban doon si General Torre. In an ABS-CBN News report posted by the network official's website on Thursday, that was yesterday, January 15, 2026, Torre bared a trusted priest, mga kababayan, had asked him to assist a very vital witness.
Kita nyo na? So parehas tayo lahat na mga iniisip noon. 'Di ba? Very vital, very delicate na mga kababayan kung itong si Bernardo ay pababayaan lang. 'Di ba? Kita nyo si Yusek Cabral, anong nangyari doon? Natsugi. 'Di ba? Very vital witness ito. Sobrang mahalagang piyesa. O, sabi dito, who was allegedly seeking protection last October 2025. Yun naman pala. Mga kababayan, yung isang pari daw ang nakiusap kay General Torre, mga kababayan, na nagsasabi, tulungan si Yusek Bernardo kasi nga ito daw ay naghahanap ng proteksyon. Mga kababayan, dahil nga yung mga pangalan na binabanggit nito, di ba mabibigat? Bong Revilla, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, di ba? Nancy Binay, si Secretary Angara. Sabi dito, sabi ni Torre, he said he had no idea that the person in question was Bernardo. The report further stated that Torre advised Bernardo to approach the Witness Protection Program since he was no longer the PNP chief and was already on floating status at that time. Inadvisean niya pa nga daw si Yusek Bernardo, mga kababayan, na sa Witness Protection Program ka na lang mag-approach. Wag sa akin kasi I was no longer the PNP chief. Diba? And I was already on floating status at the same time. Sabi daw nitong si General Torre, mga kababayan. Pero syempre, eto, na nakita natin na interview na to, mga ka-GPnatics, mas maganda kung makikita natin ang reaction talaga kung paano po ito ikukumpirma ni Panfilo Lacson dun sa nasabing pagdinig. 'Di ba? Kasi iba yung interpretasyon eh. Iba kasi yung pagkakalabas ng balita na 'yon, mga ka-GPnatics. Ang lumalabas na merong hidden agenda or merong under the table na ginagawa itong si General Torre at that time. 'Di ba? Ganun ang expectation or speculation ng mga tao eh. Mga kababayan, samantalang maganda naman pala ang kanyang purpose. Maganda ang kanyang layunin dito. And he didn't know. Sabi niyang ganon, he had no idea who's that person in question. Wala siya pong alam. Nalaman na lang daw niya yan, mga kababayan, nung nakaharap niya na mismo. Parang sabi dito ng sabi ni Maria Rodriguez, mainit ang mga rimulya kay General Torre, tinik sa 2028. Nako ha, sana naman mga kababayan, wag tayong magpakalat ng ganitong interpretasyon. Maling tawag dito, mamimislead kasi ang mga tao na baka sabihin itong si General Torre is one of the corrupt. 'Di ba? Shoutout kay Ma'am Yamamura Zenaida. Napaiyak pa nga si Bernardo noon, nilaglag ang mabibigat na tao, uminom pa ng tubig. Tama, Ma'am Marilyn Ortiguero. Need ng bayan ng mga matatapang makabayan at walang bahid dungi sa civil servants. At GP, hindi naman sinabi ni Bernardo na kinausap siya ni Torre. Ang sabi niya, nakita niya si Torre sa labas or nang lumabas siya, di ba? Yun, tama yun. Mamine, yan yung eksakto na sinabi nitong ni Panfilo Lacson na nang lumabas siya, mga kababayan, ay nakita niya doon si General Torre at umatras pa nga siya. 'Di ba? At pinili niya na makipagtulungan sa kustodiya na lang di umano daw ni Panfilo Lacson. 'Di ba? So maliwanag na ha, yung mga natin diyan. Yung malilikot ang utak, yung mga DDS, yung mga sumisira sa pangalan ni General Torre. Pero again, mga kababayan, bibigyan ko pa rin ng pagkakataon ang Senate Blue Ribbon hearing kung ano talaga ang
tunay na dahilan. Siyempre, baka mamaya biglang magbago, di ba? Baka meron pa tayong marinig na ibang mga sagot kay General Torre. Kasi gusto ko ma-emphasize dito, paano siya ni-reach out nung pare na sinasabi niya na humingi ng tulong sa kanya o nagsabi sa kanya na tulungan mo, bigyan mo ng protection si Yusek Bernardo kasi isa siyang vital witness. Di ba? Talagang humanga ako sa kanya tuloy-tuloy ang pagsasalita in details. Okay?